Yes, hello sa inyo mga tol. Pag-uusapan pala natin ngayon yung tatlong bagay na dapat yung malaman. So unang-una, kamusta nga ba ang biyahe dito sa Grab ngayong January 2024? Pangalawa naman, paano nga ba kumuha ng hulog boundary? So saan nga ba makakakuha nun? At pangatlo naman, kung mayroon kang sasakyan, anong model at paano nga ba makapasok kay Grab? So ano nga ba yung mga dapat gawin? So itong tatlo na to mga tol, mahalagang malaman mo ito para magkaroon ka ng idea at pwede ka pa rin mag-research para dagdag kaalaman at iwas na rin scam o tawag ito yung maloko. So ito pag-usapan natin. Una, yung kamusta ang biyahe ngayong January? Sa ngayon, matumal. Nung December, kumikita kami ng 6, 7, 8, apat, mga ganyan. Pinakamababa dun, 4,000 eh. Maiksing oras lang yun. So sa ngayon, wala, mahina. Bali, ang kinikita ko lang ngayon, nasa 3,000, 2,000 lang. So hindi naman ako nagbaboundary, kaya okay lang, pangkain, pang savings na kaunti, okay na yun. So hindi ko na kailangan ng mahabang oras para maano ko yung boundary, matarget ko yung boundary o ano man, bayaran sa mga utang sa bahay. Kasi hindi naman ako nangungupahan eh. May sarili akong bahay. Tapos hindi ako nagbabayad ng kuryente at saka tubig. So asawa ko nang bahala doon. Kumbaga nagbibigay ako sa kanya ng budget. Bahala na siya kung paano niya. Magaling naman yung asawa ko kaya bahala na siya. Pati internet di ako nagbabayad. Kumbaga ang binibigay ko lang sa kanya budget lang. Kasi sa bahay ko kasi mga tol, ang diskarte ko kasi doon. Yung sa kuryente ko, nakatira kasi kami sa ano eh. Hindi siya subdivision na. Nakatira kami sa mga parang residential lang. Tapos may mga bahay doon na walang mga kuryente, ganun. Mga rights lang, walang titulo yun ha. Bali, kinabitan ko sila ng kuryente. Parang ninegosyo ko yung kuryente. Pero wala akong kita doon. Ang pinaka, ano ko lang doon eh, wala na akong binabayaran ng kuryente. Ganun din sa wifi. Kinabitan ko sila ng wifi. Ganun din, wala rin akong kita pero nakakalibre ako ng wifi so wala akong binabayaran. Bahay, sarili ko yung bahay, wala din akong binabayaran. Kaya, ang binibigay ko lang sa asawa ko, pangkain. Pangkain yun. Pero sobra yun ha. Sobra sa pangkain yun. Kumbaga, meron pa siyang savings. Meron pa siyang savings doon. Sa kanya na yun. Hindi ko napapakilaman yun. Tapos, binigyan ko siya ng puhunan para kahit papaano meron siyang counting kita at halimbawa may gusto siyang bilhin, mabibili niya, hindi niya na kailangan humingi sa akin. So, ganun diskarte ko. Ngayon, tapos na yung pag-usapan natin, yung biyahe ngayon, wala. Mahina talaga, sobra. So sa mga nagbabalak na halimbawa makikiboundary mo na ganito etc. So huwag yung subukan. Kung maganda naman ang trabaho mo ngayon, stay ka na lang muna dyan. Ang pinaka the best na ano ko sa'yo, payo ko sa'yo, mag-ipon ka. Pag nakapag-ipon ka, pwede ka kumuha ng assume o kaya pwede ka kumuha ng sarili sasakyan tapos mag-abang ka ng slot na magbubukas ang LTFRB. So ganun ang diskarte nun. So hindi mo kailangan magmadali. Papunta naman tayo sa pangalawa. Paano nga ba kumuha ng hulog boundary? So tatapatin na kita. Mahirap makakuha ng hulog boundary. Agawan yan. Ganito kasi. Kaya yung iba nakakakuha ng hulog boundary, mabilis lang. Kasi matyaga sila nag-aabang tapos may pera sila. May iba kasi na nagpapahulog boundary na kailangan mo muna mag-down yung cash out na tinatawag nila, hulog boundary. Yung cash out na yon, halimbawa hindi ka nakapag-boundary ng isang buwan o kaya binangga mo yung sasakyan tapos iniwanan mo bigla. So meron siyang pera na pwede niyang, ano ba tawag ito, yung pwede niyang gastusin yun para ipangpagawa doon sa sasakyan o ipang-abuno dun sa hindi mo na boundary ng isang buwan. So ganun po ang hulog boundary na diskarte nila. Kaya hindi natin masisisi kung bakit gusto nila o kailangan nila magpa-cash out. So wala namang pilitan doon. At nasa sayo yun kung a-agree ka sa agreement nila o hindi. So ganun lang. Kung ayaw mo, di huwag mong kunin. Ganun lang yun. Ngayon, ang tip ko lang sa'yo para makakuha ka ng hulog boundary, sumali ka sa group. Lahat ng page na group ng Grab, salihan mo yun. Kasi marami doon na nagpo-post na nagpapahulog boundary, naghahanap ng driver. So yung iba, diskarte,
driver muna. Kapag nakita na masigasig ka, maalaga o okay ka naman, so iaalok na sa iyo yun ng hulog boundary. Sasabihin sa iyo, hulog boundary mo na yan para magkaroon ka ng sasakyan. So ganun ang diskarte ng ibang operator. So ganun lang mga tol, mag-abang, abang kayo, tiyaga lang. Tapos kailangan meron kayong pera. Kasi kung wala, di ka makakakuha. Ayan. Hindi ka talaga makakakuha. Mahihirapan ka, kailangan meron kang pera. Tapos, maliban na lang siguro kung meron kang kakilala na nag-grab driver. Tapos yung kakilala mo na yon, yung amo no, nagpahanap ng driver na ipapahulog boundary niya. Siguro, pwede yung ganun. Pero halimbawa, wala kang kakilala, malabo yun. So, ang gagawin mo lang, mag-abang, sumali sa lahat ng group, tapos may pera. So, ganun. Punta naman tayo sa pangatlo. So, paano nga ba makapasok dito kay Grab? At anong model nga ba ang tinatanggap ni Grab na sasakyan? At ano-ano mga sasakyan ang pwede at hindi? So, una, ang hindi tinatanggap ni Grab na sasakyan, yung hatchback. Bawal po yun. Tapos, bukod doon, ang tinatanggap lang ni Grab ay MVP, sedan, at Fortuner pwede rin, pero wag yun mo, lugi kayo kapag Fortuner yung pinanggagarap nyo, lugi. Kasi mababa lang pamasahe, tapos napakamahal ng maintenance nun. So ganun lang, ano nga ba model? Ang model ay 2020 pataas tinatanggap ni Grab. Yan, paano nga ba makapasok kay Grab? So unang-una, magantay muna kayo ng slot. Kapag wala kasing slot, malabo na makakapasok kay Grab. Ngayon, may mga mag-aalok dyan sa mga online na ilalakad daw nila, kailangan mo lang magbayad ng 40,000 to 50,000 para may lakad nila yung papeles, tapos may pasok kay Grab. Pwede naman yun, mangyayari yun, pero peke po yun, hindi po yun legal. So darating ang panahon na madi-deactivate din yung account nyo, at sayang lang ang gastos, at para halimbawa gusto mong bumiyahe ulit, kailangan mo ulit gumastos para makabiyahe ka. So ganun po. Kaya ang may papayo ko sa inyo, kapag meron kayong unit, abangan nyo lang yung slot na magbubukas dyan sa LTFRB. Kapag nagbukas sila, so mag-a-apply, saka kayong mag-a-apply kay Grab. Tapos si Grab ang magpuproseso ng papeles nyo para doon sa prangkisa. Ganun po ang sistema niyan. Dati kasi iba pero ngayon si Grab na nagpuproseso. Ngayon, kailangan nyo lang siguro magbayad ng, ang alam ko sa sedan, 6,000 yung binabayaran para doon sa papeles, proseso ng prangkisa. Sa MVP naman, o kagaya ng Innova, Avanza, yung binabayaran doon kapag 6-seater ay nasa 7,000 para sa pagproseso ng mga papeles. So ganun lang mga tol. So ingat kayo sa mga nag-aalok ng serbisyo na kailangan nyo magbayad ng ganitong halaga para maproseso yung prangkisa o makapasok kay Grab. So ingat kayo doon kasi peke po yun, palakad po yun. So yun nga yung sinasabi nila na under the table. So ingat lang kayo doon, napakalaking pera niyan at hindi basta na hindi naman natin na ano lang yan kumbaga napulot na kung saan. So pinaghirapan po natin yung pera na yun. Kaya ingat lang at maging wise. So sa mga halimbawa kukuha ng assume balance, merong yung page yung LTFRB. So pwede nyo hingin yung plate number nung yung inassume nyo, kaya yung case number. Tapos i-message nyo yung LTFRB. Magpalo kayo doon sa mga nagbabalak na pasukin ng pagiging Grab. Magpalo kayo doon, i-message nyo lang, nagre-reply agad yun. I-message nyo kung ano nga ba ang legit nga ba yung case number o itong plate number ba ng sasakyan na to meron ba tong prangkisa dyan sa LTFRB. So yan nyo, ipatrace nyo sa kanila. Kapag wala silang record sa portal mismo, o ba ito kapag walang record yung sasakyan mo, yung case number niya o kaya yung plate number niya, kapag wala siyang record dun sa portal, ibig sabihin peke yun o kaya illegal. So ganun lang mga tol, sana nagkaroon ka ng konting idea at update ngayong January. So salamat mga tol. O kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel i-follow nyo na ako o kaya follow nyo ako sa page. Meron akong Facebook page, Tong Beats Official. Tapos dito sa YouTube ko, Tong Beats TV, subscribe na lang kayo mga tol. So ganun lang mga tol, maraming salamat at
Ingat kayo dyan na thanks for watching. Bye-bye.